ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Ay, Vice may kahina-hinalang acquisition. Tangina niyan. Kung kahina-hinala yung acquisitions na yan, hindi nila ililista yan. Oo, sige, diretso. President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo Motorsiklo. Okay nang ina mo, boba ka, bakla. Itong bakla na to, dyan sa Mindanao na reporter. 19 units of motor vehicles, putang ina niyan. Dahil dito sa report na ito ng TV5, putang ina yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, ang tatanga. Ang tawag na nila sa motor vehicles, motorsiklo. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube post. Di at your service. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga visit, lahat ng mga switik, lahat ng mga magnanakaw sindikato, mga congressman, contractor, mga senador na may mga linis-linisan, tinatagong pagnanakaw, mga demonyo, mga satanas, mga hudas, mga barabas, mga hestas. Kamusta mga boss? Ang inyong mga buhay-buhay, panibagong araw, panibagong fake news na naman ang ating ipapakalat. Ako ang vlogger na wag ninyong iniintindi. Lahat ng aking sinasabi dito ay pawang kalokohan lamang. Oy, ano na malapit nang magpasko. Baka naman yung mga pamasko nyo kay Boss Dada kahit wag nyo nang ibalot. Again mamimigay tayo ng kasi hanggang ngayon mainit pa rin yung debate patungkol sa 500. Hudas na 500 na ano na yan, na Noche Buena na yan. Pati mga artista nakisali na. Ang dami ng mga nagva-vlog actually. Pumupunta sila sa mga groceries. Yung bagong henerasyon na party list, si Bernadette Herrera ba yun? Ano yan nagpunta siya, tumawag siya ng mga at least mga 10 nanay. Na binigyan niya ng tigpa 500 para makabili ng pang Noche Buena na 500. All of them failed. Madami na din mga artista na involved doon sa 500 challenge na yan. And sabi nila hindi talaga pwede kasi yung iba sabi nila base price nga ng bigas natin Base price ng bigas is 50 pesos na So that's just bigas. So mo 40 450 na lang yung i-work around mo or i-work out mo para magkaroon ka ng decenteng Noche Buena. Meron naman nagsasabi na yung alam ko si Zorin Legaspi yun Sabi niya, this is a once in a year experience and occasion Hindi naman yata makatarungan that the very same government na supposedly giving you services and nagpapataas ng moral mo, nagpapataas ng mo sa buhay, ng estado mo sa buhay, they are the very same people na sinasabi, wag na kayong kumain na madami. Total naman. Ito maganda itong bobong si Larry Gadon. Nuknukan ng tanga talaga ito si Larry Gadon. Mantakin mo ang sabi niya. Noche Buena. Ano ba ibig sabihin ng Noche Buena? Yan. Unang-una sa lahat, sabi niya, yung i-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoon. That's the main goal. Pwede naman daw tayong pwede naman kayong mag-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon di ba? Yun naman ang kauna-unahang purpose ng ng Pasko at Noche Buena. Yung puso ng pagmamahalan. Sabi niya. So ano ba yung usual na kinakain natin sa pang-araw-araw? Pagka Pasko, Noche Buena, kasya daw yung 500 Kasi pag Noche Buena, sabi niya, syempre kakainin mo dyan yung hindi mo kinakain sa pang-araw-araw. Ano ba hindi mo kinakain sa araw-araw?
spaghetti. Hindi naman siguro kakain spaghetti araw-araw, di ka naman Italiano. So sabi niya, bumili ka ng spaghetti. Bumili ka ng spaghetti. May sukli pa nga daw eh. Tapos yun na, pag salu-saluan nyo na yung spaghetti, tapos isang tang daw na, isang litro na tang. Yun daw yung ano ninyo, yung inumin ninyo. Lagyan nyo ng maraming yelo. Di malamig na, may spaghetti ka, may tang, tapos bumili ka ng tinapay. Para at least yung carbs, meron pang carbs na nakasama. So ganun nila tayo tinatrato. Pero marami na mga tao nagsasabi na hindi talaga uubra. Kasi kung nag-set na rin lang kayo ng base na presyo, sana sinabi ninyo na yung mga pinakamahihirap nating mga pamilya na mayroong 500, kayang maglabas ng 500, ito yung mga options ninyo. Dapat ganun. Hindi yung parang, kasya na yan, Noche Buena, maging maging frugal kayo, maging matipid kayo dahil mahirap ang buhay. Putang ina nyo pala eh. Taragis pala kayo eh. Gusto nyo kami maghirap sa buhay. Gusto nyo kami maging simple. Tapos kayo pukin ang ina nyo, ang rangya ng mga buhay nyo. Supposedly kayong mga lingkod bayan yung nag-aangat ng buhay ng mga Pilipino. Moral na nga lang hindi nyo pa may angat eh. Hayop naman talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, tawan-tawa ako eh. Paano ba tayo itrato? Paano ba tayo itrato ng ating mga nasa gobyerno? May papakita lang ako sa inyong isa ha. Kung paano tayo itrato. Dahil napag-usapan natin yung 500 pesos na na tawag diyan yung Noche Buena. Ito ganun ang style nila eh. Itong problema natin eh. Maglalagay tayo sa posisyon ng mga tao na mga hindi competent. Mga tao na mga malakriminal ang ugali. Kaya ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas ganito. Naglalagay tayo ng incompetent na mga tao sa pamahalaan. Nung nakaraan, nasukol ni Marcoleta na meron tayong LTO USEC ba yan? Or ASEC or LTO official na walang credentials. Hindi abogado. Siyempre nga naman, kapag kinuha kang LTO, maraming saklaw na maraming saklaw na trabaho yan eh. Nandiyan pa yung kailangan marunong ka sa batas, marunong ka hindi lang sa batas trapiko kundi sa batas itself. Kasi siyempre minsan may mga may mga violations na kailangan ng hearing, lalo na kung gaano kalala yung violation. Tatanggalin ba yung nito, yung lisensya nito? I-revoke ba yung rehistro nito? Nandiyan pa yung kaliwat kanang mga batas na kailangan nating amyendahan, mga proposition, yung magpo-propose ka sa mga mambabatas, ano pa ba yung mga kailangan nating gawin para ma-improve yung trapiko sa atin. Mantakin mo yung nasa budget deliberation ng LTO diyan sa Senado. Yung LTO official, putyang ina, karerista. Basta lang marunong mag-drive, nilagay na nila sa posisyon. Putang ina, puros incompetent talaga eh. Katulad itong apelido nito. Basta itong Department of Agriculture Secretary. Hindi magsasaka ito. Kahit isang puno ng kamatis hindi nakapagtanim itong hudas na ito. Pero siya ang nagmamanage ng agrikultura ng Pilipinas. Hindi ka naman maalam sa agrikultura. Utang ina niyan. Katulad niyan, si Claire Castro, nilagay nila dyan sa information office ng PCO. Information office, supposedly nagbibigay ng impormasyon sa tao, pero anong ginagawa? Putang ina, disinformation ang binibigay. Lahat puro kapikian. Makikita natin tayo mga Pilipino nakakaramdam sobrang hirap na ng Pilipinas, pero putang ina kung magbigay ng impormasyon si Claire Castro, akala mo puta nasa Europe ka, nasa Switzerland ka, parang punong-puno tayo ng benepisyo. At marami pang mga ahensya ng gobyerno. Marami pang mga ahensya ng gobyerno na incompetent yung mga nandiyan. Speaking of incompetent yung presidente natin. Sa sobrang incompetence ng presidente natin, kita mo sa loob ng 3 taon, tinan mo nangyari sa bayang Pilipinas. Palubog, putang ina, nagnakaw pa.
Ang mga hudas na yan, mantakin mo, binansagan silang pork barrel king at binansagan silang flood control ghost project family family syndicate. Tangina, pati smuggling kasama sila. Tapos ito pa matindi. Oo, mga adik pa. Yun ang sinasabi ni Amy Marcos, adik. Imagine niyo nangyayari sa bayang Pilipinas. It's because naglagay tayo ng incompetent na presidente, nagkaroon tayo ng incompetent na bansa. Naglagay ka ng di umanong adik na presidente na galing sa pamilya ng mga magnanakaw. Magnanakaw ang nanay, ang tatay, putang ina, magnanakaw si Marcos, pati daw asawa, pati anak, magnanakaw. Isang pamilya na magnanakaw nilagay mo dyan. Anong gusto mong mangyari sa Pilipinas? Uunlad? Hindi, sila lang uunlad. Magnanakaw mga hayop na yan. Yan ang problema natin ngayon. Ito masama nito. Nagnanakaw sila, babalikan natin lahat yan mamaya. Mainit na mainit ako, ha. Oo, umpisa pa lang umaatikabo na. Pero yan ang problema natin, mga bossing. Nakikita natin yung rangya ng buhay ng mga buwaka ng ina niyan. Tapos tayo 500 ang kanilang i-allocate sa atin na as if yun lang yung deserve natin. Siyempre, kung halimbawa ako ang nasa pamumuno, sasabihin ko mga 2,000. O 2,000 siguro medyo tipid-tipid eh. May mga nakatanggap naman ng 13th month. 2,000 siguro pwede na. Pero kung gusto nyo taasan, okay man lang din. Kasi syempre minsan, parang alam mo yun, yung ano ka man lang nila, i-lift nila yung spirit mo since it's Christmas, tumodo tayo. Sige, todo ninyo, Christmas naman yan. Importante sa atin yung Pasko na yan. Yung mga susunod na araw, yun lang, problema natin yan. Pero basta, kasi tayo naman mga Pilipino, we live by the day. Ika nga eh. We live by our salaries and daily wages. So kung ano lang kung bukas wala na tayong makakain, wala na tayong magagawa, ganun talaga buhay. So sige, itodo nyo na ngayon kasi minsan lang naman ang Pasko para naman ma-feel natin medyo mapangit ang takbo ng ekonomiya natin, pangit ang tinakbo ng bansa natin dahil ang dami natin problema. Para makalimutan man lang natin yung problema sa isang araw, gawin naman nating festive. So sa mga may kaya, siguro 2,000, 3,000, 5,000, kaya yan. Pero dun sa mga walang pera, nako, hindi man makapagbigay ang gobyerno sa inyo. Tutulungan na lang namin kayo mag-budget at saka tutulungan na lang namin kayo, kakausapin namin yung mga supplier, yung mga manufacturers na wag na magtaas ng presyo ngayong December. Yun lang may tutulong namin sa inyo. Tapos kung makakapagbigay kami ng ayuda, bigay kami ng ayuda dun sa mga talagang walang panghanda, pero dun sa may mga 500 na pera. Ito ang mga menu. Pwede kayong mamili sa mga menu na ito para magkasya yung 500 ninyo. Kung sobra-sobra sa 500 yung pera ninyo, that's good. Pero kung 500 lang ang pera mo, ngayon kung mas mababa pa sa 500 yung pera mo, ayun, medyo delikado, dumiskarte na kayo. 'Di ba? Alam mo yung positive scripting lang, hindi yung putangin na masyadong matapobre. Ganito nila sinusolusyonan yung problema natin. May problema ang bayang Pilipinas. Inaayos ba nila? Hindi. Tingnan nyo kung paano magsolusyon tong mga putang inang na to. Itong mga putang inang mga taga-gobyerno na to, ha? Magmanok na lang kayo. Yan ang payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gitna ng tumataas na presyo ng galunggong. Putang ina, gago, di ba? Tumaas ang presyo ng galunggong. Anong solusyon ng putang inan to? Ang solusyon ng hudas na ito, magmanok na lang kayo. Ang problema dito galunggong eh. May sarili tayong problema sa manok, may iba pa tayong problema sa baboy at sa baka at sa itlog. Lahat may problema tayo sa bigas, problema sa sili, problema sa sibuyas. Lahat ng produktong pinoproduce natin, may problema tayo. Ngayon, itong problema na to specific sa galunggong. Nagtaas ang presyo ng galunggong. Ang sagot ng gago, magmanok ka. Yun ang solusyon. Pukin ang ina niyan. Parang sinasabi niya, wala akong pamasahe ngayon. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Ang solusyon ng putang ina nito, huwag kang pumasok. Para hindi ka mamasahe. Tama yun, bobo. Tangina, ganyan nila sinusolusyon ang problema natin. Ganito, may problema tayo sa droga. Sosolbin nila yung problema sa droga? Hindi. Hindi nila sosolbin yung problema sa droga. Bibigyan kanya ng ibang alternatibo para hindi mo daanan yung problema na yun. Bako-bako yung kalsada dito. Anong gagawin natin? Umikot ka sa kabilang kanto. Tangina niyan. Ang solusyon sa bako-bakong kalsada, ayusin yung kalsada na yun.
Ang solusyon dito sa pagmamahal ng presyo ng galunggong na ito, pababain yung presyo ng galunggong. Kung ano man yung kailangang gawin para mapababa yun, yun ang solusyon. Hindi solusyon yung magmanok. Putang ina mo, paano kung allergic ako sa manok, galunggong lang yung pwede kong kainin. Wala na ako ibang pwedeng kainin, galunggong lang, tas hindi ko pa afford. Pag mamanukin mo ko, hindi pinatay mo ko. Tarantado talaga eh. Ganito i-address ng gobyerno ang problema ng Pilipinas. Oo, because naglalagay tayo ng mga incompetent na mga cabinet officials, mga cabinet secretary. Naglalagay tayo ng mga incompetent na mga politiko. Putangin na, problema rin talaga kasi tayo eh. Nagsimula talaga ang problema na ito sa pag-upo ni Bongbong Marcos dahil tanga siya, bobo siya, wala siyang utak. Ang ilalagay niya, makakapag-produce ba yung tanga ng mga Einstein? At saka ng mga bright na mga tao? Hindi. Kapag bobo ang nilagay mo doon, putang ina ka, mas bobo sa kanya yung ilalagay niya sa ilalim niya. Ano mangyayari sa Pilipinas? Kaya ayan, puta ina yan, Laurel na yan. Sabi nga nila, di daw nakapagtapos ng eskwela to eh. Nagkataon lang mayaman talaga ito at magkakaibigan sila. Kaya inilagay yan dyan. May problema tayo sa bigas. Anong gagawin mo? Huwag kang magkanin. Di ba ganun ang style nila? Para hindi ka magka-diabetes. Nung nakaraan, may problema tayo sa traffic, 'di ba? Sinabi ni tawag dito ni Mr. Palengke, nakalimutan na natin yung pangalan nun, no? Si gumaganon. Sa traffic. O, sabi niya hindi naman nakakamatay yung traffic. Nakakabagot lang pero hindi nakakamatay. Tingnan mo ganun mag-isip itong mga elitista na to. Once na naglagay ka ng elitista, tarantado at tanga sa pamahalaan, ganito ang solusyon nila sa bawat problema. Ang solusyon nila sa problema, hindi solusyonan yung problema, maghanap ng alternatibo. Tangina niyan. Hindi pwedeng ganun. O halimbawa, ginigera ng China ang Pilipinas. O ano ang solusyon ng mga yan? Lahat ng Pilipino sumakay ng bangka, lumaglayag papunta ng Malaysia, walang gera dun. Alam mo yun? Bobo eh. Ganyan din ang approach nila dito sa Noche Buena. Hindi nila napapansin na anti-poor yung kanilang mga suggestion. Itong ginagawa na ito ni Laurel, anti-poor. O look for alternative. Hindi natin solusyonan yung problema. Tinatanong sa iyo galunggong para mapababa natin ang presyo ng galunggong, siguro kailangan bawasan natin yung tax, bawasan natin yung taripa, ganito, ganyan. O kaya mahina konti ang huli natin ng galunggong. May mga mangingisda tayo na ititrain paano mangisda ng galunggong para bumahan ng galunggong sa merkado. Yung mga ganong solusyon, di ba? Hindi ko alam kung tama yung suggestion ko. Pero at least ako nag-iisip ako ng suggestion ito eh. Sir, ang mahal po talaga ng galunggong ngayon. Hindi na afford. Pagka ikaw nagda-diet, ikaw healthy, isda talaga kakainin mo eh. O sabi niya, hindi, magmanok na lang para mas mura. Tangina niyan. Hindi kami naghahanap ng mas murang pagkain. Ang pinag-uusapan natin dito, galunggong. Utak galunggong ka talagang hayop ka. Ayon sa kalihim, mahal ang galunggong dahil sa kulang ang supply nito. Mahal ang galunggong dahil kulang ang supply. Anong gagawin mo? Di paparamihin mo yung supply. Paparamihin mo yung supply. Anong gagawin mo? Yung mga mangingisda, pumunta ka sa mga mangingisda. Anong pinangingisda mo? Tamban. Huwag ka muna magtamban. Pumunta kayo dun sa lugar kung saan marami ang galunggong kasi mahal ng galunggong, pabahain natin ang galunggong. Pag uwi kayo ng maraming galunggong, bibigyan ko kayo ng bonus, mga bangka, ganyan, no, di ba? Putang ina talaga to mga taga-gobyerno to, mga bopols talaga. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, higit 300 piso na ang kada kilo ng galunggong. Sa kabila nito, inaasahang dadami ang pagpasok ng ibang isda gaya ng tulingan. Konti lang daw ang pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili. Yun nga, walang mabili. Ibig sabihin, walang nangingisda ng galunggong. Bakit? O ikaw, may malalaki kang barko. O di ba, yun ang negosyo ninyo sa mga isda. O bakit hindi mo utusan yung kumpanya mo, hanguin lahat ng galunggong sa dagat para magkaroon tayo ng maraming galunggong dito? Utang ina, mga tanga talaga kayo eh. Sources. So talagang ang galunggong will remain high. Kung ganyan kamahal yan, magmanok na lang kayo. O, di ba? O, para kayong pinaglalaruan mahal, magmanok. O, halimbawa, natatakot kayo. Oy, si Toto, nandoon pa sa video. Oy, Toto, sampalin mo nga yung putang ina niyan. Bugok eh.
Oy, alam mo, si Toto yun, nakasombrero. Oh, ayan, kita niyo yung mata. Yan si musikero sa bukid. Oh. So, nagdi-disguise ka na naman ha. Kaibigan ko yan, mahal na mahal ko yan eh. Walang Jew naman. Oh, alam mo, may problema tayo sa peace and order. Pag lumabas ka ng bahay, pucha yan, maho-hold up ka. Anong gagawin ng gobyerno? Huwag kayong lalabas ng bahay, ilak nyo yung mga bahay nyo. Putang ina, kailangan ko pumasok sa trabaho eh. Pag di ako lumabas ng bahay, di absent ako, tanga ka di nagutom kami. Hindi ko na problema yun. Basta ang tanong nyo, may raming krimen sa labas, o di ang solusyon, huwag kayong lumabas. Pero ang dapat solusyon dun, putang ina, huntingin natin lahat ng mga magnanakaw kriminal, mga hold-upper. Lahat ng mga masasamang loob, police visibility, puta, siyurin natin lahat ng mga iskinita. Para ganun ang solusyon. Puta ina, solusyon nila, hindi solusyon eh. Ang solusyon nila, alternatibong pantanga eh. Yan ang problema pag naglalagay tayo mga bossing ha, ng mga tatanga-tanga na mga taga-ahensya ng gobyerno. Oh, meron akong isa dito sa may mga bossing ha. Dito sa Muntinlupa. Oh, dito sa Muntinlupa, mga bossing, nagrereklamo yung mga nila. Nagrereklamo yung mga residente, pinabababa nila yung kanilang mayor na si Rupi Biazon dahil wala daw silbi. At saka wala daw moral ascendancy. Oh, bakit? Hindi natin alam kung bakit kasi nananalo itong mga ganitong mga politiko eh. Ayan Muntinlupa Mayor Rupi Biazon. Nagkaroon pala ito ng kaso noong 2007 ng PDAP. Oo, yung kay hindi ko alam kung kay Janet Lim na policy ito. Nagkaroon ito ng kaso ng PDAP, mga bossing. At ang kaso yung kaso nito umabot hanggang Sandigan Bayan at ito ay nagkaroon ng conviction. Ibig sabihin, napatunayan na siya ay may kasalanan. Napatunayan na siya ay hindi mapagkakatiwalaan sa pera, napatunayan na siya ay hindi malinis ang kanyang pagkatao, napatunayan na siya ay hindi dapat humahawak ng mga posisyon sa gobyerno. Bakit nandiyan yan sa Muntinlupa? Ha? Bakit ka nandiyan sa Muntinlupa? Putangin na, nung congressman ka, wala ka palang ginawa. Nung congressman ka, loko-loko ka pala. Nung congressman ka, may kaso ka pala. Pero bakit nandiyan ka pa rin? Sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw kriminal ka, kasi kriminal to. Kriminal yan merong conviction from Sandigan Bayan yung Sandigan Bayan kasi, para yan korte na normal, ng mga normal na tao. Kung ang korte ng normal na tao ay trial court, RTC, mga ganyan, MTC, sa mga taga-gobyerno, kapag ka ikaw ay may mandato at hindi mo ginawa yung mandato mo, sinumpaan mo, natungkulin mo, sasampahan ka ng kaso sa ombudsman. Yung ombudsman yung magsisilbing piskalya. At yung Sandigan Bayan, yan po yung magsisilbing korte na magsasabi kung ikaw ay guilty o hindi. Guilty. Mantakin mo, tinanggal natin si dyan sa Kongreso Tinanggal natin si Kiko Barsaga for ethical issues. Tapos eto, nandiyan sa Muntinlupa City Hall. Hindi ba ito ang dapat na sinisilip ng COMELEC? Dapat ito yung mga dinidisqualify na mga, kasi hindi talaga qualified ito. Disqualifications means hindi ka qualified, unqualified, at ginawa kang qualified pero hindi ka talaga qualified. Hindi ka talaga qualified. Bakit? Meron kang meron kang kaso ng pandarambong Meron kang kaso na sinira mo ang tiwala ng constituents mo. Meron kang problema sa paggamit ng pera. At napatunayan niya ng Sandigan Bayan na meron kang problema sa paggamit ng pera at hindi ka mapagkakatiwalaan. Kawawa naman ang mga taga Muntinlupa. Diyos ko po. Sabi niyo, I am innocent of the charge hurled against me. Anong innocent? Paano ka naging innocent kung convicted ka? Kinonvict ka ng Sandigan Bayan I did not steal from the Filipino people. I was overwhelmingly elected by the people 7 times. Ayun na nga. Ang dami din namang mga magnanakaw kawatan na binoboto pa rin kasi nga maraming ninakaw, magaling magbili ng boto. Hindi ko sinabing ginawa mo yan. Pero ang sinasabi natin, marami nagme-message sa atin from Muntinlupa na sinasabi, sir, pakitingnan naman itong kaso na ito. Kasi yung mayor namin, may kaso pala ng pandarambong.
May kaso pala na hindi ko alam kung binulsa niya yung pera na yan, maliit o malaki. Kayo nagsasabi niyan, di ba? Maliit o malaki. Kapag hindi nagamit ng tama, malversation yan. O kaya ano yan, tawag dito, planderous yan. O sabi kapag ikaw ay mantakin mo may ruling ang Sandigan Bayan, guilty siya, dapat siya makulong ng hanggang 6 na taon o 7 taon. Tapos hindi siya pwedeng humawak na ng mga posisyon sa gobyerno. Pero naging mayor pa. Natatandaan ninyo si Junjun Binay? Si Junjun Binay hindi na yun makatakbo hindi na yun makatakbo sa Makati kasi nga meron na ring guilty verdict yun ng corruption. O ito merong guilty verdict ng corruption. Yan ang problema natin. Naglalagay tayo ng mga maling tao sa pamahalaan. Ako, naninermon ako sa mga nag-message sa akin ng mga taga Muntinlupa na itong mayor nila palpak. Kasi nung ni-research natin, oo nga. Kung palpak yung mayor nyo, ba't nanalo yan dyan? Bakit hindi nyo ikinampanya na hindi manalo yan dyan? Pero kung ako, itong mayor na ito, si Rufy Biazon, Rufy, for delikadesa, kung ako sa'yo, walang tiwala yung mga taga Muntinlupa sa'yo, lumayas ka na dyan. Yung sa akin suggestion lang. Pwede namang sundin mo, hindi bahala ka sa buhay mo. Kung makapal ang mukha mo, kahit na meron kang conviction sa Sandigan Bayan, matigas ang mukha mo, manatili ka dyan sa posisyon, bahala ka sa buhay mo. Pero tanda mo, may karma yan. Speaking of yung incompetence, tingnan ninyo, meron din issue ng flood control sa Muntinlupa. Problema ng palpak na flood control project sa Muntinlupa. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito ni DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito, kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung... Bakit natin to tinatouch? Kasi Muntinlupa. Kapag ang namumuno sa isang probinsya, walang pakialam. Walang pakialam talaga. Imagine mo, may conviction ka na tapos tumakbo ka pa na mayor. So, ibig sabihin, para sa akin, incompetent to. Itong mayor na ito dahil, meron siyang kaso. Nakita ng, ating Sandigan Bayan na hindi siya fit para mag-lead. Kita mo, may mga ganitong project. Anong ginagawa ng mayor? Di ba ang nagbibigay ng permit ng mga proyektong ganito, mayor? Kaya nga, hindi ba napapansin niyo si Mayor Isko Moreno, sinisita niya yung mga congressman niya na katarantaduhan ng mga pinagagawang mga proyekto Lalong-lalo na yung mga proyekto na kailangan ng mga permits niyan. Pag naghukay yan, kailangan ng permit sa City Hall niyan. Lahat yan, alam niya ng City Hall. So, responsibilidad din ng City Hall na yung mga ganitong mga proyekto, since nagbigay sila ng permit, dapat chine-check nila tapos o hindi. Kita mo dyan sa may Muntinlupa, kita mo kalahati lang. Yung dulong part, wala nang mga sheet
steel sheet something. Yung shit, hindi mo binabaon yun eh. Tapos nilalagyan ng simento yun para yun yung nagiging river wall. O para mag-guide mo yung tubig kung saan mo gustong dalhin. Ganun yun. Semento sa taas mismo ng sheet piles. Almost Ayun, sheet piles. Pinaggaganong-ganon yun, pinagdidikit-dikit yun, binabaon yun malalim, tapos yung likuran nun nilalagyan ng semento para ma-reinforce siya. 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Bukod sa tila pagiging overpriced, napansin din ng aming team ang isang kalsada sa kaparehong lokasyon ng flood control project. Nasa mahigit 400 meters ang haba nito. Pero tila isang road to nowhere ang aming naabutan. Mantakin mo, may kalsada. Tapos walang pupuntahan. Tain na yan. Imagine, ito yung mga klase ng mga government official that we are electing. Kaya nga natin to ipinakikita for us to stop doing this. Magrereklamo tayo na yung mga syudad natin, distrito natin, bulok. Pero boto naman tayo ng boto ng mga tao. In this case, dito sa Muntinlupa, kayong mga nagme-message sa akin, na bisit kayo sa mayor ninyo, dapat talaga kayo ang kabisitan ko, kayong mga bumoboto. Why? Nanalo itong mayor na ito, hindi nyo bina-background check. Yung mayor ninyo, merong kaso ng, actually hindi lang kaso conviction. Bagamat yung kanyang ibang mga kaso ay na-dismiss, na-convict pa din siya sa isang kaso na hindi mo siya dapat pagkatiwalaan ng serbisyo, ng pera. More so yung buong syudad, ano mo sa kanya, well, maunlad ang Muntinlupa. Maayos ang Muntinlupa, pero mas uunlad pa sana kayo kapag naglagay kayo dyan ng mga matitinong tao. So ito panawagan natin sa mga taga Muntinlupa, kaysa magsumbong kayo sa amin para i-check itong itong mayor, bagamat siguro kaya kayo nagsusumbong dahil huli ng lahat. Parating na ang eleksyon, kapag tumakbo ulit ito, nasa sa inyo. Pagka binoto nyo pa ito, pag nanalo pa ulit ito, huwag na kayo magsusumbong, ha? Oo, kasi dahil mga nagme-message, sir, tingnan nyo naman yung namin, yung na problema rito sa namin, sa lugar namin, baha, yung mayor namin, walang ginagawa. Kaya naman pala, ganyan yung mga proyekto, o ganyan yung mga kalsada, papunta sa kawalan, baka pag sinundan mo yan, puta sa impyerno, punta niyan. Mag-ingat kayo. Kaya nga, ina-advocate natin na mga kababayan ko, parang awa niya, gusto niyo maging maayos ang bayang Pilipinas. Anuhin ninyo ang magboto kayo ng tama. Okay? Klaro tayo dyan, ha? Dyan naman kay Rufy Biazon, kung ayaw mong gawin ng maayos yung trabaho mo, lumayas ka na sa posisyon. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung iyong trabaho, ayusin mo yung trabaho mo, di maganda, pero para sa akin, siguro, i-clear mo muna yung sarili mo sa mga kaso mo bago ka tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kayo talaga wala na ba kayo ibang pagkakitaan o alam na trabaho kundi maglingkod sa bayan? Hindi nyo naman talaga pinaglilingkuran yung bayan. Ha? Basta yun lang, ha. Ako, wag kang magagalit sa akin, ha. Nakita ko lang yung kaso mo, nakita ko lang yung conviction mo sa Sandigan Bayan. Ano ba sinabi nung Sandigan Bayan sa conviction niya? Ayan, nakalagay diyan, conviction for graft. Anti-graft found him guilty of graft. 'Di ba? Dahil sa paggamit ng PDAF. The court sentenced him to 6 to 8 years in prison and gave him perpetual disqualification from public office. Bakit nakakapagsilbi pa ito? Di ba dapat ito ang dinidisqualify ng COMELEC? Kailangan baguhin din yung style ng COMELEC, Kasi ang sinasabi nila dito, pwede pa siyang maging mayor kasi nga meron siyang parang TRO meron siyang appeal doon sa conviction niya sa Supreme Court. So hanggat walang resulta yung Supreme Court appeal niya, pwede pa siya mag-hold ng office. Dapat baguhin yan, Basta ang Sandigan Bayan nag-convict na sa'yo, wala ka na talaga dapat. Saka ka na ulit tumakbo kapag kinlear ka ng Supreme Court. Ganon. Ayan,
2.7 million of his PDAF was channeled to a fake NGO linked to Janet Lim Napoles. O imaginein mo, itong congressman na ito, link pala kay Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles nakakulong, tapos yung congressman na nagpadala ng pera sa kanya, hindi nakulong. Sabi nila, maliit na halaga lang yan. Maliit na halaga, malaking halaga. Hindi sa kanila yan, pera ng taong bayan yan. Diba? Oh. Na-acquit lang yung ibang mga ano niya, yung malversation, misappropriation, na ganyan yung sinasabi ng ombudsman kay Romualdez. Yan lang daw isasampa niyang kaso. Nadidismiss pala yung mga kaso na yan, kaya pala yan yung isasampa ng ombudsman na kaso. Mga hudas talaga kayo, ha? O ito, punta naman natin. Ito maganda to. Ito maganda tong topic na ito. Yung ng Office of the Vice President. Sige nga, pasok. Of the President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. May red flags ang Office of the Vice President. Sa COA. Sige. Ano yan? Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program. Hindi nakonsulta ng tama. Yun ba ang yun ang laman nung sulat ng COA? Mamaya discuss natin. Ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan, flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang Magnegosyo Taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ang pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Ito ang sinisilip nila dito, yung COA report. Buksan ko lang yung COA report dito sa aking pangmayaman na cellphone. Wait, ayan, buksan ko yung COA report para makita natin mismo. Office of the Vice President COA report. Ayan, executive summary. Nakalagay dito kung magkano yung mga bagay-bagay. Pumunta tayo doon sa part. Diyan sa may Magnegosyo Taday. 138 beneficiaries consisting of 128 individuals and 10 non-NGO civil societies organization or CSOs who applied financial assistance were approved based on client category after the evaluation of the satellite office and special project division staff an accreditation committee that the applicants were eligible and qualified. However, the proposed project feasibly and the viability of the 138 beneficiaries were not assessed and taken into consideration, which is not compliant with item B, blah, blah, blah. Ayan, Manual of Operations. In addition, the barangay certification submitted by the 8 individuals is deficient. Finding number 2. We recommend the management agreed to instruct the Director of Operations to A. Ensure the feasibility and viability. Second, henceforth ensure that the content of the barangay certification for individual applications both blah blah blah. Sinabi ba ng COA na mali? Sinabi ba ng COA na palpak yung paggamit ng pondo? Yung pondo ninakaw ba? Yung pondo napunta ba sa walang kakwenta-kwenta? Ito yung parang notice of disallowance. Parang ganito siya naglalaro. Ang siste dito meron silang ginawa. Meron silang programa, nagamit naman yung pera. Pero nakita lang namin na may mali sa proseso. May mali sa proseso. Pwedeng i-correct,
Pwede, kaya nga sila nagbibigay ng recommendation. Ayan we recommend. Ayan mismo, ito yung COA audit nasa cellphone ko. We recommend and management agreed. Nagrekomenda kami sa Office of the Vice President. And nag-agree naman sila na i-instruct yung Director of the Operations para i-ensure na sa susunod ganito, sa susunod ganyan. Hindi mali, walang mali. Meron lang kulang sa proseso, meron lang hindi na follow up, pero walang mali sa pera. Yung pera na nagamit sa serbisyo. Yung pera hindi ninakaw. And we are talking about ilang milyon lang. But again, maliit o malaki, ang issue dito, ninakaw ba yung pera? Hindi. Nabigay ba yung pera sa tamang mga tao? Oo. May kakulangan? Oo. Mayroon lang hindi nasunod na proseso o meron kaming suggestion na sa susunod kasi meron silang meron silang sinusundan na mga rules and regulations. May mga rules na hindi nasundan pero yung pera napunta sa tao, napunta sa mga kababayan natin, napunta sa mga Pilipino. Oo. Meron lang mali pero kayang i-correct dahil ba dun sa mali na yun na sayang yung pera? Hindi naman. Dahil dun sa mali na yun, kumbaga meron tayong sistema, may proseso na i-execute natin yung pondo, na i-execute natin yung programa, pero meron mga mali doon sa mga hindi nasundan doon sa sa rules. Anong gagawin natin? Sa susunod ganito nag-usap-usap tayo sa susunod, in-advisean sila ng COA na ganito gawin nyo sa susunod. Yun ang sinasabi dito. We recommended and management agreed to instruct the Director of Operations to ensure blah 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 and herefore ensure that the content of the barangay blah blah blah. Sinabi ba ng COA dito na mali yung paggamit nyo ng pondo? Sinabi ba ng COA dito na palpak yung sistema nyo, palpak yung inyong execute ng proyekto? Wala. Meron lang silang napansin, meron lang silang nakita na napagkasunduan naman nila pare-pareho na gagawin na nila sa susunod. Pero walang mali kasi kung may mali dito, si COA sasabihin niya, therefore, yung paggamit nyo nitong pondo na ito is illegal. At dahil dyan, isasampa natin sa ombudsman itong particular na dito dahil kinurap nyo yung pera. Walang ganun. Walang sinabi si COA dito na nawawala yung pera magkano lang ang budget ng Office of the Vice President? Wala pang 1 billion. Napupunta ito sa mga serbisyo. Kita nyo nga, pinagkakasya nila yung kaporet sa mga tao. Maliliit na mga puhunan ibinibigay dun sa mga tao. Tapos minomonitor na lang nila whether kumikita yun o hindi. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Ang Office of the President meron din. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno merong recommendations ang COA. Pero sinasabi ba ng COA na mali? Yung paggamit nila ng pondo? Hindi. Sinasabi lang nila, sa susunod ganito gawin nyo. Okay? Okay. Di ba? Tatangan nyo. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. May nakalimutang hakbang. Para makasigurong legal. Walang nakalagay dito sa walang nakalagay dito na nakasigurong legal. Ang sinasabi para mas pulido, para mas para mas walang butas. Kasi baka mamaya kapag nakalusot sa mga steps na yan, baka gawing loopholes yan para makapangurap. So para hindi talaga magamit itong itong issue na ito sa mga future na mga na mga pagbibigay ninyo, we recommend that you do this, you do this, you do this, you do this. Walang sinabi dito ang COA na may ninakaw ang Office of the Vice President. Meron nga silang unmodified Dito mismo sa letter na ito sa letter na ito nakalagay mismo that they are issuing an unmodified opinion. It means everything is okay. It's just that in this particular project, in this particular execution, you've missed some steps
But yung mga missteps na yon hindi naman nag-lead to corruption. So walang corruption, therefore walang problema. Now, the Office of the Vice President is accepting na oo nga, sige, we will do it. Kaya nga nakalagay dito, we recommended and the management agreed. Nag-usap na ang COA at ang OVP. Puta, pinalalaki nyo to, wala naman tong problema talaga eh. Alam niyo ang problema ng bayan natin Pilipinas, putang ina ninyo, yung sandamukal na trilyon-trilyon ninanakaw ng sindikato ng mga Marcos at Romualdez. Yan ang problema natin, hindi itong mga ito. Tainang yan, walang nawalang pera dito. Bottom line is, walang nawalang pera, walang nanakaw na pera, meron lang mga steps na hindi nasundan. Oo, which is, ina-acknowledge naman yun ng Office of the Vice President. Nagnakaw, kapurit na nga yung pera nila, wala 1 bilyon na nakawin pa nila. Kung bobobo nyo talaga. O sige, diretso. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual. Hindi sumasailalim. Oo, meron lang silang na-miss na steps. Kayo talaga mga media kayo. At 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang yun. So, yun yung mga missteps. Dapat isangguni. Ngayon, ang COA, may nakikita ba silang ninakaw na pera? Hindi ba napunta sa tao? Hindi ba napunta sa tao? Kaya lang, hindi natin alam kung yung tao na napuntahan nun qualified o hindi. Dahil nga, doon sa missteps na yon. Now, alam ko naman na napunta yan sa isang individual. Meron kayong certificate, may pirma ng receive. Yung yung pondo na yan, na execute, may mali kayong step na nagawa. Ayusin natin yan. Ha? Sa susunod, dapat okay na yan. Di ba? Ganun yun. Hindi yung negative yung ninyo, yung atake ninyo na parang sinadya nila na gawin yun. tatanggap na beneficiaries. Mamaya makikita nyo pa dito yung ibang mga wordings nila. Business proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. 11 lang yung nabisita. Tayo na kasi tinitipid nyo eh. Bawal lang silang pamasahe. Pero, is this correctable? Yes. Is this, are you saying that because of this, kinurakot yung pera? Hindi. COA is not flagging the Office of the Vice President for corruption. They're just flagging the Office of the Vice President because they missed some steps. They missed some... they should have done this pero hindi nila nagawa. So, kaya sinisita ko because baka maging maging source of corruption to. So, ngayon pa lang, iwasan na natin, ayusin na natin, kailangan lahat mabisita nyo, hindi pwedeng mangilan-ngilan lang. Pero hindi ko sinasabi ninakaw nyo pera ha. Wala akong nakita nung inaudit ko kayo na ninakaw nyo pera. May nakita lang ako na pagkukulang. May mga pagkukulang kayo. Hindi naman perpekto ang tao. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinaggastusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 hindi na-liquidate ng nasa oras. Hindi na-liquidate ng nasa oras. Iba yung hindi na-liquidate versus hindi na-liquidate ng nasa oras. Ibig sabihin na-liquidate, hindi nga, late nga lang. Ngayon, pinag-usapan natin, COA and OVP, wag na kayong malilate ha. Okay po. Tapos ang problema, may nanakaw na pera ang OVP? Wala. Hindi na-liquidate on time. Pero na-liquidate? Oo. Hindi nga lang on time. May pagnanakaw? Wala. Hindi lang na-liquidate on time. Tangina niyan. Hay, talaga naman. Grabe talaga ang effort ng mainstream media para sirain ang Office of the Vice President. Tangina nyo, Joy na nga lang ang binigay sa amin yan. Nanalo nga ako ng raffle, Joy. Mukhang galing pa yun dun sa tira ng mga relief operations nila. Walang hiya kayo. Dapat nga ako nagrereklamo eh. Dapat mga iPad yan eh. O kaya iPad Pro yan. O kaya mga mga Apple Watch. Pucha, Joy. Yung financial assistance na inilabas ng programa.
Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of O the ito, makikita nyo kung gaano kabobo itong reporter na to. Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, Tuklasan ng COA. Akala mo may ninakaw eh. O ito ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Oy, Vice may kahina-hinalang acquisition. Tangina niyan. Kung kahina-hinala yung acquisitions na yan, hindi nila ililista yan. Sige, diretso. President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo Motorsiklo. Okay nang ina mo, boba ka, bakla. Itong bakla na to, dyan sa Mindanao na reporter. 19 units of motor vehicles. Putang ina niyan. Dahil dito sa report na ito ng TV5, putang ina yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, ang tatanga. Ang tawag na nila sa motor vehicles, motorsiklo. Anong sinabi nitong putragis na reporter na ito? Ulitin natin ulitin natin. report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo 19 units ng motorsiklo? Putang ina niyan, 19 units ng motorsiklo. Motor vehicles po. Yung pong 4 wheels, motor vehicles ang tawag dyan. Oo, pwedeng yung motorsiklo is also a motor vehicle. Oo, but you have to, wag mong sabihin na 19 units ng motor vehicles. Kasi baka mamaya, putsang ina, alam mo, kasama dyan sa motor vehicle na yan, yung bus dun sa Davao. Oh, yung bus ngayon, dyan sa Davao. Tsaka, bopols talaga kayo. Ilan ang opisina ng Office of the Vice President? Meron silang 10 satellite offices. 10 satellite offices. Kung isang office pa lang ng Office of the Vice President, mayroon na silang isang van, edi 10 van na kagad yun. O yung 9 na unit, o pwedeng yung iba sa security. At saka yung bukod sa mga per departamento. Diyan sa 19 units of motor vehicles. Hindi yan motorsiklo. Utang ina nyo talaga. Bobo kayo talagang mainstream media kayo. Mga fake news peddler kayo talaga. 19 units of motor vehicles. Nakalagay na nga motor vehicles. Ibig sabihin, pwedeng motor yan, pwedeng 4 gulong, 10 gulong, walang gulong. Taragis yan. Sige, paano pa? na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos. 26.3 million na motor vehicles. O 19, pag dinivide mo yung 19 times 26 ay divide by 26. Ano natin para pasayahin natin yung mga bobong loyalista. 19. Ay hindi pala 26 million. Saan na ba? 26 million. Divide by 19. Putsang ina 1.3 million. Ito yung sinasabi nila. Merong bobo dyan sa Canada. Putang ina, naghahamon ng debate tapos tatanga-tanga. Naghahamon ka ng debate, motor vehicles, hindi mo naiintindihan. Hinahamon ng banateros ng debate no dahil gusto sumikat ng kupal na yon. Sinasabi niya 1.3 million, 1.4 million daw, o 1.3 million. 19 na 1.3 million, kinumpute niya. Harley Davidson daw yun. Harley Davidson, tanga, mahal-mahal ng Harley Davidson, bobo. Ang Harley Davidson, nagre-range yan from 1.7 million pataas, 1.5 pataas, walang 1.3, mga siguro kung 1.3. Ano yan? Kung 1.3 million siguro, mga mahihinang klaseng mga Harley Davidson yan. Diyos ko, mahirap na nila lang, hindi alam pati presyo ng motor, nagmumotor kami. Alam ba magkano yung BMW GS 1250 ko? 1.7 million yun. Tanginan nyo. Yung triple black na GS ni Banat Bay, puta 2 million yun. Magko-compute lang kayo, pangtanga pa. Diyos ko po. So yun yung pinalalabas nila ngayon. Na grabe, magnanakaw ang Office of the Vice President. Mantakin mo 1.3 million ang ginagastos nila sa sasakyan. Gago. Tangina, mura yan kung 1.3 million na magkano yung mga high ace. Yung mga high ace, mga 1.8 million yan. Putsang ina, baka nga mga Innova lang yung pinagbibili dyan para lang mapagkasya yung pera. Bottom line is, the budget of the Office of the Vice President is only 800 million. And last year, it was just 700 million. Ano pang wiggle room mo para magnakaw dyan sa pera na yan? Wala ka namang extra na pera na ibinibigay sa'yo.
Wala. Oo, kung ano lang yung budget mo, yun na yun. Pucha, nagtatanim pa si Inday Sara, nagbibigay pa ng bag, nagbibigay pa ng ng magnegosyo taday, at nagmimigay pa si Inday yung opisina niya ng mga burial assistance, mga assistant sa pag-eskwela at kung ano-ano pa. At 800 million ngayon at 700 million last year, tapos in-audit yung ganito. Utangin na nyo, ang i-audit ninyo yung mga yung mga tawag dito, yung mga ahensya ng gobyerno nagnanakaw sa inyo ng trilyon. Ano pa? Pesos o 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit na motor. Yun kasi ang positioning ng ng TV5 nitong bobong reporter na ito, motorsiklo. Hindi motorsiklo 'yan, dapat kayo ng eratom dito. 19 units of motor vehicles. Kasi nag-o-audit kayo, putangin na nyo, hindi naman kayo mga auditor. Nag-i-interpret kayo ng COA report nang wala naman kayong background sa accounting. Tangin na nyo, tali-talinuhan kasi kayong lahat eh. Talagang dito sa Pilipinas, pag-usapang politika, lahat politiko. Pag-usapang sports, lahat sports. Pag-usapang abogado, lahat abogado. Tangin na, pero ang bobobo naman. 19 units of motor vehicles, 19 units of motorcycle na yun. 1.3 million bawat isang motorsiklo. Tanga, ba't bibili ng gano'ng karami motorsiklo ang Office of the Vice President? Hindi naman sila nag-aangkas. Hindi naman sila nagpupud panda. Mga tarantado yata itong mga to eh. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit. Laptop, 300,000 pesos kada unit. Pero meron ng sagot dito ang OVP. Hindi daw pala yan laptop. Oo, ang po niyan, mga Xerox, mga copiers daw yan, Xerox machines daw yan, mahal talaga yun. Oh, sige, bayanan natin yun sa Office of the Vice President. They can pretty much answer this. The thing here is, ina-highlight nila overpriced yung mga yung mga pinagbibili ng Office of the Vice President. Yun ang hina-highlight nila. Pero bakit hindi nila i-highlight yung mga overpriced na mga proyekto ng DPWH? Tapos yung mga insertion ng mga congressman, bakit hindi yun na ibinabalita nyo? Iniisa-isa nyo sana yung mga insertion. Bawat, si Rizon Tiberos, ito yung insertion niya. Ito yung mga proyekto. O, ito, nagpunta tayo rito. Wala yung proyekto. Ganun, puta, mag-audit na rin lang kayo eh. Yung mga significant yung dapat na ino-audit natin. Katulad nito, 7 units of CCTV. Sige. O halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit. 200,000 kada unit. Dito na naman ang sinasabi nila, tangin na niya na mahal-mahal naman ang CCTV na yan. Magkano lang siya Shopee? Gago. Office of the Vice President, Shopee ilalagay mo. Tangin na niyo, buong system yan. The whole system, not just the CCTV, nandiyan dyan lahat dyan. Kasama yung internet niyan. Kasama yung kasama yung package na nagko-communicate doon. Nagagalaw yung mga na yan. Mamahalin talaga yan. Kasi buong system yan at hindi yan hackable. Kasi dahil na naka-network yan, there's a possibility na ma-hack yung ma-hack yung camera na yan at magamit yung camera na yan para sa pansariling katarantaduhan. Ang dahil pa namang hacker sa Pilipinas. So kasama lahat yan. Firewall, server. Hindi lang yan basta CCTV kinabit mong ganun katulad nung sa bahay nyo na na-check mo sa cellphone mo. Hindi yun siya ganun. Actually, yung mga CCTV na yun na nilagay nyo sa bahay nyo, hindi lang kayo nakakakita nun. Pati yung mga manufacturer, nakikita nila yun. Hindi secured yun. Itong CCTV units na to, kaya nga ang mahal because secured yan. Kasama pati yung buong system, software. Oo, meron pang meron pa yan server. Alam niyo yung server, yung mga CCTV na yan, meron yan mga mga tawag dito. Mga key na ilalagay mo doon sa software ng server para ma-monitor mo yung kuha ng CCTV from the server. Putang ina nyo, wala kayong alam eh. Ang tatangan nyo eh. Merong software manager ang server. Merong software manager ang server. Doon sa server, meron yan mga switches. At sa mga switches na yon, doon nakalan yung mga computer. Doon nakakabit yung mga computer na naa-access ninyo yung server. May mga internet kayo lahat.
Oo, at kapag ka meron ka nung key code na yon, nung CCTV na yon, binibili pati yung ano nun, yung code nun para ma-add mo siya doon sa software manager. I-access mo siya from your computer to the switch to software manager para makuha mo yung yung activity nung CCTV na yon. Oo, syempre may mga firewall yan, may mga security measures yan para hindi lahat ng computer maka-access doon. Mahal yan. Mura na nga yan, 200,000 yung isa. Tangina, galing ako sa isang IT company at yan yung mga namin, yan yung mga feature enhancement namin na lahat noong mga equipment magawan namin ng code para i-recognize ng software manager ng server. The software manager of the server alone is really expensive. Tangina ninyo, wala kayong alam sa ganyan tapos dakdak kayo ng dakdak. 200,000 na mahalan kayo, isang buong system yan. Ilan ang opisina ng Office of the Vice President? 10. 7 nga lang yung nila units of CCTV nila 10 yung opisina nila. Papakitaan ko kayo. Ito sinisilip ninyo, magkano daw yun? 220 pesos bawat isa, di ba? Yung CCTV. Ito. Tingnan ninyo ha. Ayan tingnan ninyo. Ito kasi yung sinasabi ng Gabriela. Ayan paldong-paldo daw. Paano paldong-paldo? 700 million lang ang budget ng OBP. Paano kang papaldo? Ang paldo si Sandro Marcos. Ang paldo si Martin Romualdez. Ang paldo si Bongbong Marcos. Ang paldo si Risa Ontiveros. Bakit? Si Risa Ontiveros may 1 billion yata na insertion. Yun ang paldong-paldo. Paano ka papaldo sa 700 million? May pinasusweldo ka pa. Sa 700 million na budget mo, pinapasweldo mo lahat ng tao mo. May proyekto ka pa. Expenses pa nila, overhead, kuryente, tubig, pati gasolina. Petty cash. Utangina, anong wiggle room mo? Anong meron ka sa 700 million na makukuha pa, barya? Paano ka magiging paldo-paldo dyan? So, the average ng 212,000 CCTV. Sabihin na natin, 12,000 lang talaga yung CCTV. May 200,000 ka times 7. Magkano yung 200,000 times 7? Ha? Magkano yung 200,000 times 7? 2 million lang yata yan Di ba? 2 million lang yata. Hindi, putang ina niya, 200,000. Times 7. Magkano lang yan? Puta, 1.4 million. Pokin ang ina nyo. Paano ka magiging paldo sa 1.4 million? Paano magiging paldo si Inday Sara sa 1.4 million? Tangina niyan. Nung nagpunta ako ng Europe, mas malaki pa yung ginastos ko dyan. So dito lang sa CCTV, 1.4 million, nagkakandara pa kayo. Kung let's say for example, kinurakot talaga yan. Tangina 1.4 million sa CCTV. Ilan pa kayo maghahati-hati nun? Tangina, paldong-paldo na sa inyo yan. Ang paldong-paldo si Bongbong. Ang paldong-paldo, yung 56 billion ni Bongbong. Yung 70 billion nila. Yung insertion ni Risa Ontiveros na 1 billion. Yung insertion na allocables ni Romualdez at saka ni Sandro Marcos na trilyon. Tangina nyo. Yan ang paldong-paldo. Mga gago ba kayo? Eto, bid 1. Tingnan mo dito sa Department of DENR, Department of Environment and Natural Resources. Security, Surveillance and Detection Equipment. Ilan? Ayan 2.2 million ang isa. Putang ina nyo. 2.2 million na surveillance and detection equipment. Ano yan? CCTV din yan. DENR. 2.2 milyon. Ba't yan hindi nyo nasisilip? Bakit yung 200,000 per piece o per set na CCTV, sinisita nyo ito 2.2 million o isa? Ina nyo? Ayan supply of, hindi 2 units pala. 2 units of CCTV for real-time monitoring. 2 units. So, ibig sabihin, 1.1 million ang isa. Ba't hindi kayo nagagalit dyan? Yan ang paldong-paldo. 1 million CCTV.
Samantalang dito 200,000 na CCTV, tain-tain na kayo. Putangin na nyo, meron pa. O eto, bid number 2. O ayan bidding documents for the supply. Anong DICT? O yung isang tatanga-tangang ahensya na dyan kay Bongbong. Approved budget for contract 45,999,997. O ano yan? Installation, testing, and commissioning of WLAN connectivity, CCTV surveillance system, and door access control. Yung magtututot kang ganon, yung papasok ka, may ID ka, tut! Para magbukas yung para magbukas yung pinto. Tapos may CCTV. Isang buong set yun. Isang buong set. Yung na yun, yung CCTV, door access, tapos yung communication nun doon sa server kasi pag walang internet, hindi bubukas yung pinto na yun. Pag brownout, hindi bubukas yung pinto na yun. So merong system na may program na nagko-communicate between yung kuryente, yung internet para mag-function yun. Mahal yun. Kailangan mo ng espesyalista doon. Pucha, ang kontrata 45,999,000. Ngayon, dito, subukan nyo. Kumuha kayo ng mga taga-Shopee, taga-Facebook Marketplace na mag-bid dito. Tingnan mo kung papayag sila. Hindi. Bakit? State of the art kailangan dyan. Kailangan dyan high-tech. Kailangan dyan talagang reputable yung mga kumpanya na na i-hire mo kasi kasama dyan pati after sales. Pati pag nasira yan, kasama yung warranty kaya mahal mga yan. Yung 200,000 na CCTV yan, hindi yan yung putanginan yung mga putyo-putyo lang na CCTV na ikakabit dyan. Kasama pati after sales. Kasama dyan pati 2 years lang yung warranty, gawin nating 5 years, ganun. Tanginan nyo mga bobo kayo. Huwag kayo makikipagtalo sa amin, hindi nyo kaya. O ito pa isa. Scope of bid. 1. Lot of CCTV camera equipment and paraphernalia with identification number. Isa lang isa. Magkano? Putang ina nyo, 16,991,000. 16 million. 16 million ito. O kung saan man, kung saan man, tangina saan ba to? Sang opisina ba to? 16 million. Isa lang na camera. Putang ina nyo, nagagalit kayo sa isang camera 200,000 ng OBP. Samantalang dito 16 million, isang camera lang. Putang ina ninyo. Di kayo nagagalit dyan. Gago kayo eh. Gago kayo, di ba? Ina ninyo. Puros kayo mga kabalbalan. Sabi ko sa inyo, huwag kayong kung magpo-propaganda lang kayo, masisira at masisira kayo. Bakit? Magagaling ang netizen. Lahat ng mga pinakita natin na yan, galing mismo sa mga netizens yan. Mga Pilipino mismo nagdi-debunk doon sa maling maling positioning ninyo ng mga balita nyo. Hindi nyo kami putang ina nyo, Gabriela kayo, mga bobo kayo. 212,000 times 7. 1.4 million lang yan. Paldong-paldo na sa inyo yan. Putang ina nyo, sampaling ko kayo ng 1.4 million ngayon eh. Tarantado talaga kayo eh. Kala nyo maiisahan nyo kami hindi nyo kami kayang isahan. Hindi nyo kami ito, papakita ko sa inyo. Kasi pinag-usapan natin kanina, mga bossing. Yung sa Office of the Vice President. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan merong 494.8 million na disallowance balance ang Office of the President. Ba't hindi nyo yan binabalita? Ba't hindi nyo yan ginagawa ng special report? Putang ina ninyo mga sip-sip kayo kay Bongbong. Putang wala naman kayo masisip-sip dyan dahil tuyot na yan. Eto, papakita ko sa inyo. Ayan Office of the President, Executive something. Ito yung audit nila. Papakita ko lang sa inyo. Kasi baka akala nyo si BP Sara lang ang merong merong mga ganyang yan ayan. Merong mga ganyang recommendation Ayan we recommend the management to, ayan nakalagay rin dito, summary of significant operation and recommendation. The following are the significant audit observation. Nakalagay dito,
Nakalagay dito, we recommend and management agreed to. Meron din ang Office of the President. Meron din ang Office of the President na paggastos na ang COA may nakita rin na mga recommendations. Hindi sinasabi ng COA na nagnakaw ang Office of the Vice President, pero meron din siyang, ayan o, basahin nyo, we recommend, ayan o, we recommend and management agreed to. Meron din ng Office of the Vice President, tas ang ina-highlight nyo lang, Office of the President meron, tas ang ina-highlight nyo, OVP. Ayan o. The OP implemented, attributed various programs, projects, and activities to address gender-related issues totaling to 354,264,222 in compliance with the Section 35 of the General Provisions of GAA 2024, but was unable to obtain an endorsed Gender and Development Plan or GAD and GBP due to non-submission of GBP and accomplishments report into gender mainstreaming monitoring system. We recommend and management agreed to comply with the requirements in the preparation, submission, and endorsement of the agency's GBP and the blah blah blah. Magkano yun 354 million. 354 million ang inallocate ng ang proyekto na inexecute ng Office of the President na may nakita din na missteps, may mga step din na hindi nagawa ang Office of the Vice President. Ano yung mga yon? Comply with the requirements in the preparation, submission, and endorsement of the agency GBP. 353 million. Binabalita ba tong ano na to? Binabalita ba ng media tong COA report na to? Itong recommendations ng COA sa paggastos ng Office of the Vice President? Ito pa, the OP did not identify and tag climate change. Kasi nag-ano din sila, nag-climate change din sila. We recommend and management agreed to identify programs, activities, projects, blah blah blah. Meron din mga bossing ang submit an annual climate change, submit an annual accomplishment. Meron din ang Office of the Vice President na nakita na flag ang COA na mga hindi nila nagawa. Hindi lang po ang Office of the President. And if you're gonna look, may nag-send sa akin ng COA report ng DOJ, mas madami dun. So ang mainstream media, ang sinisilip lang nila si Inday Sara, pero sa katotohanan, lahat ng mga ahensya ng gobyerno nakikitaan ng COA ng mga proseso na obsolete or proseso na hindi nasusunod. But it doesn't mean ninakaw nila yung pera. Maaaring pinapa-comply lang sila ng COA doon sa step na yun. Siguraduhin nyo na nadadaanan nyo tong step na to, because if you miss these steps, pwede yan na in the future gamitin for corruption. Ganun yun. We are not saying the Office of the Vice President is corrupt and nag-issue ang Commission on Audit ng sa kanila, ng corruption complaint against them. Wala rin naman sa Office of the Vice President. Pero ito, may report OP 494 million disallowance balance. Hindi natin sinabi ninakaw nila ito. Pero may mali ang Office of the Vice President, Office of the President. Ngayon, ang Office of the Vice President nang yung hina-highlight nila. Bakit? Demolition job yan. Again, ang issue natin dito, flood control projects. Ang issue natin dito, yung mga kawatan sa gobyerno na magnanakaw na pamilya Marcos at Romualdez. Doon tayo mag-focus, hindi sa kung saan-saan. Maliit na bagay. Sabi ko nga sa inyo, kapag sinilip ninyo ang isang tao na nagtatrabaho ng tama, wala kayong makikita. Yung mga nakikita nyo na mga presyo kay VP Sara, tingnan ninyo yung ibang opisina, ihambing ninyo kay Inday Sara yung mga spendings nila sa mga opisina nila. Mapapahiya kayo. Pinapalabas ninyo na si Inday overpriced yung kanyang mga pinoprocure. 700 million lang ang budget ng opisina niya. Ang confidential funds ng DILG, ng DOJ, ng gobyerno natin, bilyon-bilyon. Tapos pinapahanap niya sa inyo si Saldico. Di ba? Nasaan dinadala yung mga confidential funds nila na bilyon-bilyon? Pinagtatrabaho nila kayo, gusto nila kayo ang maghanap kay Zaldico imbis na sila, meron silang bilyon-bilyon na confidential funds.
Lagi niyong tatandaan yan na nakabantay ang Banateros at lahat ng mga Duterte-aligned vloggers dito sa mga propaganda, black propaganda nitong mga huda sa gobyerno. Di tayo titigil mga bossing. I-like at i-share ninyo itong video na to kasi kung hindi, mangingibabaw yung fake news, mangingibabaw yung katarantaduhan, matatabunan yung magagandang ginagawa ng opisina nila Inday Sara. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap